magandang umaga po muli sa ating lahat. Sino pong kinakausap ka ni Lord sa worship pa lang? Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ay hindi po siya kagaya ng mga Diyos na kilala ng ibang tao. Amen? Sa mundo po natin ito, maraming Diyos na ipinapakilala sa atin. Tama? Sino po dito yung nagkamali ka sa mundong to, merong ipinakilala sa iyong Diyos? Amen? Nakala ko dati yung Diyos ko yung yung uso pa dati sa papel yung si Emilio Aguinaldo. Yung 5 piso sa akin, para sa akin, mahalaga yan So, maraming Diyos na ipinapakilala sa atin ng mundo. Tama? May mga Diyos na ribulto. May mga Diyos na ito, sambahin natin to sapagkat ito ang Diyos. Alam po, maraming nagpakilala sa atin ng Diyos. Even Jesus. Tama? Pinakilala naman sa atin si Jesus, pero ang tanong, kilala mo ba talaga siya? Meron ka ba talagang personal relationship? Ako po dati kilala ko si Jesus. Kilala ko na yan. Diyan ako lumalapit pag nagigipit ako. Yung Jesus na kilala ko dati. Tapos pag birthday ko, makasimba nga sa Diyos na si Jesus. Grabe, yun lang yung level ng pagkakilala na inyo pong lingkod before. Pero alam niyo po ba, sa bawat isa sa atin, kung ano ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesus, yun lang din yung level kung paano siya magpapakilala sa iyo. Amen? Sapagkat meron tayo, bawat isa po sa atin, may mga tinatawag na free will. Pwede ba sabay-sabay natin banggitin? Free will. Free will. Pag sabing free will, you have a power to choose and power to decide. Nasa sayo daw, kung itong Jesus na to ay sasambay mo, wala yan, isang alamat lang yan. Ka-level lang niya si malakas at si maganda. Pag nadadaan ako ng natutuwa ako doon sa estatwa nila, yung kawayang bumukas. Sabi ko, buksan ko kaya yung mga kawayan dito, baka may lumabas na tao. Alamat lang, pero binibigyan ng importansya. Yun po si Jesus, hindi po siya isang kwento, hindi siya isang alamat, siya po ay totoo. Amen. Hindi po siya katang-isip, siya po ay Diyos, at kahit hindi ka maniwala, Diyos pa rin siya. Amen. Sambahin natin siya o hindi po mababawasan ng pagka-Diyos niya. Kaya po sa umagang to, gusto ko po kayo i-congrats sapagkat tayo po ay sumasamba ngayon sa Diyos na buhay. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Yung Diyos natin na to, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Amen. At siya po ay nakikita ang iyong kalalagayan. Bago po tayo pumunta rito, may kanya-kanya tayong dala-dala, tama? Amen. Meron kang mga alalahanin. Yes. Tama? Meron kang mga bagay na gustong ibigay kay Lord. At Lord, tulungan mo nga ako. Dahil po yung Diyos natin na to ay buhay. Amen. Ang Diyos natin na sinasamba ngayon, siya po ay nakikinig sa atin. Because this is Christ in your church. This is the church that envision Christ in every heart. Welcome po sa ating first timer. Si Mama Lisa. Nakikimama na rin ako. Ayan. Kasi kilala ko. Sa kwento pa lang yung value po ni Nanay Lisa. Ayan. Kilala yung value pa lang sa kwento pa lang. So, ganun po ang ating buhay. Sino kaya tayo sa kwento pa lang? No? Or, sa kwento pa lang, change topic na lang. Huwag natin pag-usapan. Nasisira araw ko Tama? O sa kwento pa lang yun, magandang topic yan. Yes. Favorite ko yan, taong yan. Lay po ang ating pong Diyos na buhay, masarap pag-usapan. Amen. Amen. At tayo po ay nasa church na hindi lang po Diyos natin na buhay ang sinasamba. Meron din po kayong pastor na mukhang hindi pastor. Mukhang artista lang. Biro lang po. Pinapasaya ko lang kayo. Meron po tayong pastor na ang gusto lamang po ni Lord ay sumunod sa Kanya. Amen. Kaya po tayo, nakikinig po tayo sa boses ng Lord. Yun po yung ating gagawin sa journey po ng ating pagsunod. Welcome din po natin yung mga second timer, third timer, fourth timer yan. Congratulations po. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagising ko pa lang, may mga pastor, pasensya na. Hindi po ako makakarating. Babawi po ako next week. O kaya pwede pong online. Yan. Ang maganda po sa ating simbahan, hindi siya, ano ba tawag sa term na yun? Marahas. Yes. Bala ka, sasara ang langit pag di ka nagsimba ngayon.
Yeah, bala kayong kinakatoya mo, bubukay lupa dyan. Sorry ka na lang. So, ang simbahan po ni Lord, mali yung pakilala. Ang pakilala ng ibang reliyon, stricto si Lord. Tama? Lalo pag binasa mo ang Old Testament, nandiyan kasi puro batas, nandiyan yung galit si Lord. Tama? Maraming times na nagalit si Lord. Pero, in the New Testament, kaya pala na-build ang New Testament para maipakilala ng ating Diyos ay hindi naman pala marahas. Yung minsan po, ang paghihigpit ni Lord ay isang uri ng pagmamahal. Yes. Tama? Yung mga magulang po rito. Tama? Minsan, ako po, bilang tito pa lang naman, single pa po si Pastor. Pagka minsan po, na pinapangaralan yung pamangkin, ginagawa po natin yan. Tapos kikindatan ko yung magulang nila. Akala ng bata galit ako sa kanya, pero pagtingin ko sa magulang, isang way natin yon para ang tao maiparamdam natin na concern tayo sa kanya. Si Lord po naglalagay ng batas hindi para mapahamak tayo, para maingatan kanya. Pwede mo sabihin sa katabi mo, mahal na mahal ka pala ni Lord. Mahal na mahal ka pala ni Lord. Yan. Maraming pagkakataon po na niligtas tayo ni Lord, pero minsan galit pa tayo kay Lord. Tama? Merong kwento sa Facebook, kung nakita nyo yun, yung ahas, yung purpose, anong purpose ng ahas? Manuklaw. Nakita ka naman ahas na naglalambing lang? Yung wild na ahas, ha? Kasi may mga napapaamo ngayon. Yes. Nakakita ka ng cobra, aamuhin mo? No po. Chik. Tutuklawin ka nun. Kiss mo ako sa pisngi, tutuklawin ka nun. Bakit? Ang nature niya tumuka. Tama? Huwag kang magagalit sa ahas kasi yun yung nature niya talaga. Anong nature ng aso? Anong ginagawa? Mangagat. Hindi ko, grabe naman kayo mangagat. Kumahol. Kumahol lang. Yan. So, doon lang tayo sa tao. So, meron isang kwento na yun daw ahas, sinusubukang iligtas ng tao to. Sa may, siga. Yung siga na maapoy. Tapos habang sinisave niya, tinutuklaw siya. Tapos habang tinutuklaw siya, pinapagalitan siya ng isang pang kasama niya. Ba't mo ginukuha pa yan? Bayaan mo na siyang masunog dyan. Sabi niya, tinutuklaw ka rin naman eh. Alam po sabi nung nagsisave nung ahas, hindi, nature niya kasi manuklaw talaga. Nature niya, hindi yung mandila lang, manunuklaw talaga yan. Pero ang nature ng tao, dapat nagsisave tayo. Kasi meron tayong power para iligtas siya. Alam mo ba ang Diyos natin? Parang ganon. Sinisave ka naman niya eh. Tama, wag dyan anak, mapapahamak ka. Hindi Lord, break ko na to sa buhay. Diba? Ang tagal kong inantay to Lord, pagkakataon ko na. Hindi anak, di ka para dyan. Alam niyo po, minsan tayo ganon. Yes. Tinutuklaw mo si Lord. Wala ka Lord, hindi pwede. Alam ko, bigay mo to. Alam po, may mga bagay sa ating pong kaisipan na parang tama. Tama po ba sinabi ng Bible yon sa Proverbs? May mga bagay na parang sa isip natin ay tama, pero ang dulo ay kampamakan. Tama? So, napakahalaga na tayo po ay mayroong relasyon kay Lord. Para maingatan niya po tayo sa mga bagay na ayaw niya nating puntahan. Alam po, ito pong ang sarap pakinggan, last Sunday of 2025. Tama ba? O mali lang ako? Tama ba? Last na, no? So, next Sunday, 2026 na. First Sunday. So, ito pong 2025 ay maraming tao nagpe-prepare para sa papasok na 2026. Tama? Marami pong abala sa pagpasok ng bagong taon at sinasabi nila goodbye 2025. Tama? Lalo yung mga ibang nakaranas ng mga failures or nakaranas ng mga fame, excited na mag 2026 yan. Ayoko na dito sa 2025. Sinusumpa ako talaga to. Dito ako nasaktan ng higit, di ba? Dito ako bumagsak sa exam. Di ba? Dito ako nagkaroon ng mababang marka. So maraming dahilan para sisihin itong 2025. At sino naman po ditong, Lord, sana babagali mo pa yung 2025. Kasi gusto ko pang i-cherish yung kabutihan mo for the past 11 months ng taong ito.
Tama? Ako po, sabi ko, babagalin mo pa ng konti. Sa mga gusto bumilis ako po, medyo bagalan pa ng konti, Lord. Kasi gusto kong i-cherish itong 2025. Kasi po, sa loob ng sa taon po ng 2025, dito po nagbukas ang Christ in you. Amen? January 26, 2025. At gusto ko po kayo invite by January 31. Final na po yan. Ayan. Mas ang daming date Final na po January 31, Saturday, 9 a.m. Doon po sa ating event place sa Chachas Resort. So we will celebrate 1 year. Grabe, no? Yung goodness ni Lord. At sa loob po rin ng taon na to, dito rin nangyari yung pong panawagan ni Lord. Na tayo po yung magpastor. Amen? Kasi ang mindset ko, sa 40 years old pa ako niya magpapastor. Sabi ko, mahaba-habang preparation, Lord. Marami pa akong matututunan. Pero biglain ka ni Lord. Ibang level yun. Sino pong gusto mong biglain ka ng mga pagpapala ni Lord? Amen! Kaya po itong 2025, ano man pong bagay na naranasan mo, sabihin mo sa katabi mo, pagpasalamat na lang natin kay Lord. Salamat na lang. Kung may mga taong nakasakit sa'yo, pagpasa Diyos mo na po. Kung may mga bagay na hindi ka na-accomplish, 2026 ay pwede natin gamitin para abutin ang mga bagay. Amen? Pero meron po akong bad news. Yan. Meron pong bad news si Pastor. Pastor, huwag mo na i-share. Bad news pala. Alam niyo po, sa 2025 or sa 2026, hindi po lahat makakarating. Paano yung Pastor? Ayun po yung malaking bad news. Marami po sa ating nasa 2025, pero hindi sila makakarating sa 2026. Pastor, paano yun? Paano mangyayari yun? Alam niyo po, ang 2026, sino po yung mga hindi papasok sa taon na to? Yung po yung mga hindi willing magbago ng kaisipan. Sila po yung mga taong walang desisyon na mag-improve sa buhay. At higit sa lahat, walang planong kilalanin ang ating pong Panginoong Jesus. So, maiiwan sila sa 2025. Pero yung katabi mo, dahil may Jesus yan, dahil may desisyon siya magpatuloy kay Lord, welcome to 2026. Amen? Bigyan po natin ng pasalamat at kadakilaan po ang ating Panginoong Jesus. Because, sabi rito, mind controls everything. Yung kaisipan natin na yan, napakahalaga. Bukod sa napakahalaga ng ating kaisipan, napaka-powerful. Tama? Maraming bagay ang kayang gawin ng kaisipan. Tama po ba? Pag galit ka sa tao, hindi mo pa siya nahawakan, sinasakal mo na siya sa isip mo. Diba? Yung bang, galit ako sa taong to ganun ka-powerful yung isip natin. Pero alam niyo po ba sa Panginoon, hindi mo pa siya literal na nilalapitan, nagkasala ka na sa Diyos. Ang kasalanan po, hindi yung iyong ginawa. Because ang kasalanan, nagsisimula yan sa isip. Bago mo pa gawin, pastor ang tawag doon pag ginawa mo na. Resulta na lang. So, ang totoong kasalanan, yung palang naisip mo, kasalanan na siya. Kaya po ang tao, wala siyang kayang ipagmalaki sa ating pong Panginoong Jesus. Tama? Kaya po lahat tayo rito, we are saved by grace. Remember the word grace. Ako po, si Pastor, kung tatanungin nyo, Pastor, how you summarize your 2025? Ako po, in one word, ang gusto kong i-summarize, yung word na grace. Lahat ng to nangyari, dahilan lamang sa biyaya ni Lord. Amen. Dahilan mga bagay na napagtagumpayan natin, dahilan sa biyaya ni Lord. Kung wala po ang biyaya ni Lord, wala tayong lakas para gawin to. Wala po tayong karunungan para makapagbigay po ng mga fresh revelation na galing po sa ating Panginoon. Kanina po, 3:30 magpo-4 na po ako matutulog. Nagpaalam po si Tito Sherwin. Hello, Tito Sherwin. So, sabi niya, Pastor, talaga napakalakas ng aming gawa ngayon. Hindi po, walang problema. Sinend ko sa kanya agad yung natapos na outline. Ikaw ang unang nakareceive ngayong umaga. So, mindset is very important. Tama, sabi, tuwan-tuwa siya. Ako pala unang nakareceive ng word ni Lord. Opo, baunin niyo po yan. So, sa bawat isa po sa atin, dapat babantayan ang kaisipan. Ang kaisipan, kagaya ng binanggit natin last time, nagiging trono yan ng kaaway. Madalas tambayan ni Satan. Pero yung puso,
Yan ang tahanan o trono ng Diyos. Amen? Kaya po dapat pag naghahari si Lord sa puso natin, lay po kaya niyang kontrolin ang iyong kaisipan. Yes. Amen? Yung kaisipan natin, dapat ang laman niyan, pagsamba, pagpupuri kay Lord, at higit sa lahat, pagmamahal sa mga tao. Amen. So, yun dapat ang ating pong ginagawa. Kaya po, your 2025 life is just a result and byproduct of decision that we make. Tama po ba? Yung ating pong ginawa ngayong taon na to ay resulta lamang yan Yes. ng mga series of decision. Yung palang maliliit na decision natin, hindi mo alam, meron siyang malaking effect. Tama? Bukod sa malaking effect, meron siyang long-term benefits. Tama? Kaya, tamarin ka o sipagin sa bawat araw, meron siyang effect. Yes. Mapapansin niyo po yan. Kung ano yung nangyayari sa buhay niya dahil sa kanyang ginawa from the past years na kanyang decisions in life. Amen? Kung ano ka ngayon, resulta ng ating ginawa kahapon. Pero kung ano daw yung ginagawa mo ngayon, yan ka daw sa paparating na future. Kaya po, it's not about 2026. Tama? Darating to 2026, mabilis lang din to. Papasok pa yung 27, 28, and so on. So, ang tanong dyan, meron kayang mangyayari sa buhay pagsunod natin sa ating Panginoon? Ang malaking tanong po dyan, are you satisfied sa 2025? Satisfied ka po ba sa 2025? Amen. Nagawa mo kaya yung pinapagawa ni Lord? O ikaw sa sarili mo, Pastor, may kulang, may di ako nagawa. Sising-sisi ako kasi hindi ko siya nagawa. Ngayon po, meron tayong pagkakataon sa 2026. Amen. Ito pong 2026 na to is a promising year for those who have changed mindsetting. So, very promising to sa mga taong ngayon pa lang meron na siyang tawag ko rito firm decision. Hindi pa pumapasok yung 2026, planado niya na yung gusto niyang gawin. Amen? At isinasangguni na niya sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Bible, commit your plans to the Lord and your plan will be established. Kahit anong plano daw natin, kung hindi mo ipapacheck sa ating Diyos, wala rin yan. Amen? Eh, Pastor, maganda naman to. Kahit di na i-check ni Lord, natutuwa naman si Lord dito. Alam po ba, may mga plano na sa tingin natin parang maganda, parang tama, or sabihin natin maganda naman. Pero alam niyo po si Lord, pag ibinigay mo na kay Lord yan, tatabasin ni Lord yan, aayusin ni Lord yan. Yes. Anak, sobra ka rito. Anak, kulang to, dagdagan natin. Ganyan po ang ating Diyos. Sapagkat gusto niya na yung will natin ay align sa kanyang plano. Amen. Amen? Naranasan na nating mabuhay sa sarili, tama? Yes. Ano pong nangyari nung ikaw ang nag-decision sa buhay mo? Alpha. Palpa. Ano pa? Kung saan-saan tayo pumupunta na parang wala namang destination na tama. Pero nung umalign ka kay Lord, yung bang nire-redirect ka palagi ni Lord. Yes. Ayaw na ayaw po ni Lord na tayo po ay mapunta sa hindi niya gustong puntahan natin. Amen. Amen? Kaya po this morning, ang ating po pag-uusapan for this new year na paparating, walang iba kundi new you. Sabi mo sa katabi mo with smile, Happy New You. Happy New Year. Wala pang Happy New Year, hindi pa tapos yung 2025 eh. Pero pwede pa lang, hindi pa simula ang New Year, new ka na. Amen. Pwede mo palakpakan natin sila. Nangingiti ako habang minimeditate ko to. Ang ayos to, Happy New Year. Parang ngungu ako rito ah. Happy New You. Kasi nga po, hanggat hindi ka bago, hindi ka pitted sa 2026. Yes. Hanggat di bago ang mindset natin, hanggat hindi bago ang ating puso, hindi tayo gagamitin ni Lord ng matindi sa 2026. Yes. Kaya po mahalaga tong word na to, bagong ikaw. Amen. Amen? Gusto ko pong basahin sa inyo ang Romans chapter 12 verse 2. Ito po yung ating key text for this morning. Ang sabi po sa New International Version, do not conform to the pattern of this world, but be
transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will. So, ating mong himayin ang verse na yan para mas maintindihan natin at kung gaano ka-powerful ang salita ni Lord para po harapin natin ang bagong taon na paparating. Simulan po natin muli sa panalangin para po matulungan tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord God in heaven, we thank you so much, Panginoon. Dalangin namin na ito pong pag-uusapan namin, pagbubulay-bulay namin sa iyong salita. Lord, ito po'y tumimo sa aming mga puso. Lord, magdala po ng transformation sa aming buhay na siyang aming maihahawa sa pamilya namin at sa mga taong nakakasama namin. Salamat po, Ama. All the glory, honor, and praise belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pattern of this world. Isa po sa nabanggit niya sa verse na yan, yung pattern of this world. Tama ba? Sobrang busy daw sa gawain ng mga tao, pero walang eternal value. Tama? Madali mong makikita yan, punta ka ng mall. Tama? Hindi lahat ng nasa mall ay kagaya ng mga anak ni Lord. Tama? Marami diyang nasa mall or mga nasa pasyalan, gusto lang nila maglibang. Hindi sila specific sa buhay. Pattern of this world. Pasko ngayon, kailangan makapanood ng sine. Minsan lang to sa isang taon, hindi ko siya nagawa. Tama? It's me time. Di ba? Kaya ganun pa yan. Pero yung nag-banding, na intentional banding with the purpose, ayun ang maganda. Lalabas ka, hindi dahil para lang manood or mamasyal, pero meron kang goal na makapag-minister sa iyong pamilya. At ang pag-minister, hindi lang po yung nag-share ka ng word, ministering na po. Hindi po. Yung paglalaan mo lang ng panahon sa iyong mahal sa buhay, tawag po dyan ministering. Tama? Nakakamusta mo lang yung anak mo, asawa mo, ministering na po yan. Kailangan po nating maitama ang ating kaisipan sapagkat ang mundong to, gusto po tayong pasabayin sa pattern of this world. Tama? Gusto po ng mundong to, huwag mo siya masyadong seryosohin niya si Lord. Okay naman yan si Lord. Enjoy mo yung buhay mo. YOLO tayo, YOLO. Yan. You only live once. Si Lord, pag nasa dulo ka na ng buhay mo, pwede ka naman humingi ng sorry dyan. Ganun lang ang pagkakilala kay Lord. Delikado po yun. So, napakahalaga po na hindi tayo sumabay sa pattern of this world. Sabihin nga po ng sabay-sabay, pattern of this world. So, too much focus on the season without strong decision. So, delikado rin po yun. So, too much focus on the season. Yung bang napaka-hype natin, kasi paparating yung New Year, kailangan maka-order na ng ulo ng lechon. Sa mga medyo may kaya lang konti. Sa mga may kaya naman talaga, sa buo na. O sa wala muna sa ngayon, yung Apple na lang siguro. No? Yan. Kuha na lang ikaw model. Biro lang po. So, ganyan ang mga taong focus sa season. O yung mga video okay natin, i-ready na. Tama? I-ready na yung mga bilog. Naniniwala pa ba kayo ron? Maraming bilog. Ako, kinukuha ko yung mga bilog eh. So, ganun yun. Ako, naniniwala kayo dyan. So, maraming kaisipan na gusto ng mundo na mag-focus ka. Pattern. Maraming tao sobrang tinodo dun sa paparating na 31. Sasalubungin natin. Lahat ng fireworks, bilhin mo na. Talunin natin yung mayor ng lugar natin. Alam niyo po, after nung A1, yun na. A2. Mga na. Baliktad na yung bulsa, kabilaan. Yung makapal na wallet, ubus na. Bakit? Nakapokus sa season. Pero yung mga may focus kay Lord, marunong niya mag-budget. Marunong niyang tumingin na hindi yan one time, big time. Tama? Kaisipan na galing kay Lord. Sino pong gusto mo ng kaisipan na galing kay Lord? Amen. Hindi yung term na ubos biyaya, no? Narinig ko lagi sa mama ko yung pag sinesermonan ako.
Dati yan. Magkakaubos biyaya dyan. Bakit? Akala mo kasi wala nang darating na susunod. So, napakahalaga na nakapokus tayo, hindi lang sa season. Mahalaga po yan. Hindi po masama yung paghahanda. Hindi po masama yung preparation na. Hindi po masama na salubungin natin ang New Year ng may excellence. Tama? Nang merong bongga. Yan. Kung kaya mo naman, di ba? Pero mahalaga daw na meron dapat tayong strong decision. So sabi rito, walang problema kung paano natin sasalubungin ang bagong taon. Ang mahalaga lang daw, sabi rito na wag naman daw nating lumain yung bagong taon. Kaya nga ang bagong taon eh. Kaya nga New Year. Ang ginagawa kasi ng iba, niluluma ng iba yung bagong taon. Tama? Pastor, paano yun? Yung 2026, pwede ring maging 2025. Kaya ba yun? Pwedeng maging, no? Na yung 2026, extension lang ng 2025. Bakit? Hindi ka New You. Yan. Sabi mo, sakta yung Happy New You. Happy New Yan. Year. Hindi talaga po pwede yung mga luma sa bagong taon. Kaya nga dapat 2025, iiwan natin lahat yan. Ano daw yung mga iiwan natin? Hindi lang yung mga wrong mindset, hindi lang yung mga pangit na nangyari. Alam niyo po, kahit victory, dapat iwanan natin. Tama? Sapagkat pag dinala mo yung past victory mo sa 2026, mamumuhay ka dyan. Alam mo, nung 2025, ang daming nangyari sa akin magaganda. Eh ngayon, kamusta? Basta nung 2025, the best. Dapat i-let go yan. Pwede mo siyang balikan para maging source of motivation natin. Pero dapat gagawa ulit tayo ng panibagong victory. Amen? Panibagong kwento para po mapapurin ng ating Panginoon. So, meron pa po ako isang tanong. Naranasan niyo na po ba matulog ng Martes? Martes. Pagising mo, Lunes. Sa mga kabataan, naranasan niyo na yan? Ang sarap nun kung may exam, no? Yes, naging Lunes. Hindi na Miyerkules. Pwede po ba mangyari yun? Sino pong nagsasabi na pwede mangyari yun? Taas kamay. Na pwedeng Martes ngayon, natulog ka ng Martes, pagising mo Lunes. Pwede mong... wala. Sino naman naniniwala? Pastor, malabo yung malabo. Pwede mo makita ko yung kamay na... Yan. Huhulihin ko lang kayo ulit. Nakalusot kayo sa kotse. Sa kotse, ang dami nabudol doon eh. So, alam niyo po, pwede kang matulog ng Martes, pagising mo Lunes. Pastor, sana ganun na lang. Para yung edad ko, huwag gumabantay yan. So, pwede po yun. Pastor, paano yan? Anong ibig sabihin nun? Na yung Martes natin, pagising mo ng Wednesday, kamukha lang nung kahapon. Yan. Sino po? Aha. Pagising mo ng Miyerkules, parang nangyari na to ng Lunes, ah. Sino dito may ganun kaminsan? Yung parang boring na naman maghapon, ah. Parang nangyari na to kahapon, ah. Tama? Parang nangyari na to last week. Bakit? Walang bago. Tama? So, napakahalaga po na sa ating pong ginagawa ay excited ka sa mga new things. Expect new things. Sapagkat sabi ng Lord, kung ano daw yung mga ina-expect natin, yun lamang daw po yung mga kayang ibigay ni Lord. Kaya ang puso natin, dapat meron kang expectant heart. Amen? Kung sasabihin na, Lord, bahala ka na. Hindi po. Dapat idulog mo sa Panginoon. Bukod sa dinudulog mo sa Panginoon, gumagawa ka ng action. Ngayon po yung action na yan, ang term ko dyan, faith. The moment na gumagalaw ka, pinapakita mo kay Lord na meron ka pananampalataya. Faith without action is dead. Kaya hanggat di ka gumagalaw, yung iyo pong wish kay Lord, wish lang yan. Wish ko lang. Yan. Dali mo sa wish ko lang, baka matupad. Pero kay Lord, hindi pwede yun. Gusto ni Lord, may ginagawa tayo. Gusto ni Lord, kung gusto niyo ng multiplication, gusto niyo po bang mag-multiply tayo? Sabi ni Lord, dapat may ginagawa kayong bagay para i-approve ko yan. Tama? Kaya kausap ko sa architect,
Okay, gawa na natin ng quotation kahit wala pang approval. Pero ito may-ari dito, approve na po tayo. Amen. Ayan, payag na po yung may-ari. Yes. Pinapak natin si Lord. So, ang pinagpipray na po natin, itong extension na to, Amen. ay isa sa magandang kwento sa paparating na 2026. Amen. Sino ba excited doon? Yung sabi ni architect, kaya yan 200, pastor. 200 katao, kaya to. Wow. Sino pong excited doon? Sabi ko, nung nakita ko po yun, sabi ko, ayos Pangyari na natin. Amen. Bakit? Depende sa expectation or depende sa ginagawa natin yung approval ni Lord. Amen. Amen? Kaya po, hindi mahirap na ang Diyos po natin ay mag-bless. Yes. Gusto naman talaga tayo i-bless ni Lord. Ang problema, barado yung puso. Yes. Tama? Pigil yung puso. Sa isip at puso pa lang, talo na yung plano ni Lord. Yes. Kaya dapat, this 2026, we have a mindset na meron tayong new you. Yeah, mindset. Bagong tayo. Kung naiga ka this 2025, haalisin na natin yan. Yes. Tama? Mas lalo dapat may mga positive words. Ano pa pong sinasabi rito? Why pattern of this world? Because new things experience when we are in Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Sabi rito, sa lahat daw ng nakay Kristo siya ay bago na. Yan, tayo po ba'y nakay Kristo na? Amen. Kaya nga po tayo nandito, no? Dahil tayo ay nakay Kristo na, tayo po ngayon ay bago. Yes. Tama? Sabi rito, the new creation has come, and the old has gone. Yung dating ikaw, wala na. At yung dating tayo, proseso po yan. Hindi mo siya kayang baguhin o burahin sa isang gabi. Yes. Kaya po mahalaga yung proseso na tinatawag. Kaya magpatuloy lamang po tayo na magpatuloy. Alam niyo po, si Lord yung magtatanggal ng ating mga past. Amen. The old has gone. And the new is here. Nandito na yung bago. Yan, katabi mo, bago na yan. Amen. Lumang face lang yan. Diba? Kasi ganun ang tao eh. Walang bago dyan. Bagong gupit lang yan. Hindi bago yan. Ano po, ang tao, hindi judge ka talaga. Yes. Tignan mo, magkakamali rin yan. Abangan natin. Pero pag sinabing bago ka, ikaw ay nasa process pa rin Yes. ng pagiging Christ-likeness. Amen. At ang pagbabago na yan, habang buhay po yan. Yes. Hanggang matapos ang ating buhay dito sa mundong to. Kaya po, napakahalaga na ikaw ay nakay Kristo. Sabi nito, by renewing of your mind, nagkakaroon daw tayo ng tinatawag na winning mindset. So, winning mindset, yan po yung kahit anong bagay na dumarating sa atin, especially this 2026, hindi lang po kasi magaganda ang darating sa'yo sa 2026. Unahan ko na po kayo. May mga bagay na parang pangit, nagaan yung hindi maganda, pero maganda po yun. Bakit? Lalagyan ka kasi ni Lord ng winning mindset. Yung mahirap sa iba, sa'yo madali. Madali lang yan. Yung sa iba, iniisip nila paano mangyayari, sa'yo, ikaw, kaya-kaya. Bakit? Meron ka ng winning mindset. Pero daw po yung mga walang decision para magbago, sila daw po yung may mga losing mindset. Yung hindi pa sinisimulan, mahirap yan, pastor. Malabo yan. Yung inopen natin to, may extension lang na. Pero sa isip mo, mahirap yan. Kahit si Lord siguro, mahirapan yan. Yung bang ikaw lang ay sapat na para hindi na matuloy yung plano. Grabe, no? So, dapat, meron tayong lahat na winning mindset. Yung bang ina-agreehan ng isa, a-agreehan ng lahat. Yes. Yung bang, oo, tama naman tayo. Tao tayo eh. Gusto mahirap talaga yan. Pero naniniwala ako sa wisdom ni Lord na pinaperam sa'yo. Amen. Ako po, gusto ko sana magkaroon pa ng year-end party, no? Pero sabi ni Lord, masyado na kayong blessed. Tama ba? Masyado na tayong blessed. Marami nang binigay sa'yo si Lord na sobra-sobra. Amen.
Ako po nakailang polo ako within a year. Thank you, Lord. May nagregalo sa akin ng Christmas. Nakatatlo ata o 4 na. Ako may bago ako this 2026 So marami na tayong natanggap ngayong taon na to. Tama ba? Yes. Napaka-bless na natin sobra. Amen. Pero sabi ni Lord, what if i-bless nyo naman yung mga hindi pa nakakatanggap ng blessing? Kaya po, nung inopen natin to dito sa ating pong church, nagpapasalamat ako kay Lord kasi you agree. Yan. Yes. Sumasang-ayon kayo sa pinapakita ni Lord. Kaya po, yung vision ni Lord na yun, na feeding program, nangyayari siya mamaya. Yes. Yan. Pwede bang bigyan natin ng kapuran si Lord? Mamaya po after this, kaya nga ako'y naaligagana, maya ako tumitingin sa oras, na after po kasi ito, didiretso po, yung mga willing or gusto sumuport sa gawain ito. Sabi nung barangay kapitan, Pastor, expect ka ng 300 yan, nasa 300 na higit. Pero hindi natin naman masabi, di ba? Baka meron kasing ginawa sila last time, kaya gano'n. Pero nakita ko yung pamimigay natin. Nakita ko yung mga bigas, nakita ko yung mga iba pang ipamimigay natin. Sabi ko, kaya to. May pagkain pa, no? So, vision, mananatili siyang pangitain hanggat hindi na-execute. Yes. Tama? Yung bang vision ni Lord, unang malulungkot si Lord pag hindi nangyari. Tama. Bakit? Idea ni Lord yun eh. Yes. Because vision, it is God's idea revealed to a man's mind. Yes. Kanino daw yung nare-reveal? Once Sa kaisipan ng tao. In order for him to execute. Yes. Ang trabaho lang po ni Pastor, papangyarihin yung sinasabi ni Boss. Amen. Sinasabi nila. At ako po yung nagpapasalamat, bagamat busy tayo kahapon, may mga katuwang tayo para ma-execute ang vision nila. Ngayon palakpakan natin si Lord. May nakadikit na dumi. Yan. So, napakalaga na merong katuwang si Pastor. Ako po yung nagpapasalamat. Sabi ko, Lord, may katuwang na. Di ba? Kaya po, kilala kayo ni Lord kung sino man po itong mga behind the scene na to. At kahit hindi ka po nakatulong, kung nag-pray ka naman, Yes. tama ng provision, nakatulong ka na po. Amen. At sa mamaya po, kung hindi ka man po makasama, yun lamang po ipag-pray mo ang team, malaking bagay na po. Amen. So, wala po ritong maraming nagagawa, Yes. konti nagagawa. Lahat po ng nagagawa ng simbahan ay accomplish po ng ating pong buong pamilya. Amen. Amen? Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Amen. Kaya po walang matataas, walang pinakamagaling, pinakamasipag, pinakamaraming nabigay. Kasi lahat ng yan dahil sa biyaya lang naman nila. Amen. At masarap maging channel of blessing ni Lord. Sige po, the best clap para kay Lord. Kung ikaw po yung nagbibigay na ng the best kay Lord, maganda po yan. Amen. Ibig sabihin, nagagamit na ni Lord yung iyo pong potential. Yes. So, ang BPI, lagi niya sasabihin, we find ways. Tama? Ayan, sasabihin ng BPI, we find ways. Hahanap kami ng paraan. Paano kung wala ng paraan? Nagawa pa kaya ng paraan yun? Ano yun po ang mga anak ni Lord? Dahil may winning mindset, hindi lang tayo hahanap ng paraan, gagawa tayo ng paraan. Amen. Ay ko, Lord, ang dami nang re-regaluhan yan. Wala kaming budget pa. Nasa iyo pa lahat. Sabi ni Lord, marami naman kayong gamit sa bahay. Hindi mo naman ginagamit ng mga taong dyan. Pamigay natin. Sino po dito nakapagbawas ka sa bahay nyo? Amen. Lumuwag-luwag na ng konti yung kwarto nyo, yung damitan mo. Yes. Tama? Blessing din, no? Bakit nakatulong tayo? Amen. So, hindi natin alam yung kayang itanim ni Lord sa puso ng bibigyan natin mamaya. Amen. At ayan po talaga ang true ministry. Yes. True ministry is all about caring people. Not membering people. Yes. Magkaiba po yan, ha? Yung caring, magsimba siya o hindi, ayos lang. Yes. Bakit? Nabigay mo yung pinapabigay ni Lord. Amen. Naipadama mo yung gusto ipadama ni Lord. Ang ganda nung caption kung nabasa nyo, hindi lang ako sure sa grammar sa mga kabataan dito. Nangingiti ako sa grammar ko kagabi habang ina-upload ko yun. Pero nakalagay doon, yung bang si Pedro kasi kausap ni Jesus, di ba? If you love me,
feed my lamb. If you love me, tend my sheep. Palagaan mo yung mga kawan ko. And if you love me, sabi ron, tulungan mo sila, turuan mo sila. So mamaya po, hindi tayo mag-expect na pumunta sila rito. Ang gulang natin, malagyan sila ng Jesus sa puso. Makatanggap sila ng salvation na kanilang dadalin for the rest of their lives. Sarap na, no? Na si Lord na ang bahala sa buhay niya. Basta tayo po magawa natin yung ating part. So, ano pa pong sabi rito? Genesis 1:26. We are created according to His image and likeness. Yan po yung ating pagkakalang lalang. Nilalang tayo kamukha ni Jesus, kamukha ni Lord. Mahusay ka naman talaga. Tama sa mga estudyante? Mahusay ka naman talaga. Ang problema, nadisib lang tayo ng kaaway. Masyado nating tinanim sa ating kaisipan na hanggang dito lang tayo, mahina tayo. Pastor, hindi ako pwedeng magamit ni Lord. Nakala mo lang yon. Pastor, hindi ko kayang dalhin ng pamilya ko sa Lord. Hindi ko kaya mag-share sa pamilya. Alam po, minsan hindi mo kailangan mag-share. Nakita mo lang na may nangyayari sa buhay mo. Sapat na po yun na para ka na rin nagpe-preach. Because our life is a manual or the mirror of the Bible. The way how we live is the way how we interpret Bible to the people. So, madaling basahin ang buhay ng tao kaysa sa Bible. Tama? Kaya po yung buhay natin, dapat makita si Lord. 2026 is our year of the Lord's favor. Kasi ngayon pa lang daw, natatama na yung ating kaisipan. Ano po pong sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2? Ang sabi pa po ron, then you will be able to test and approve what is God's will. So, testing in life, kasama talaga yan. Tama? Huwag po kayong mag-expect na pag sumunod ka kay Lord, wala nang pagsubok. In fact, parang kabaliktaran pa nga. Yes. Sino po dito nung sumunod ka kay Lord? Lord, parang dumami yung problema ko, ha? Parang mas okay, Lord, na hindi kita nakilala. Huwag po, huwag ganon. Alam po, yung mga problema sa buhay, dati na talaga yan. Yes. Ngayon mo lang nakikita, kasi nga, meron ka ng mata na kagaya sa ating Panginoon. Amen. Tama? Na unti-unti mo nang nakikita in the spiritual realm Yes. na may problema pa lang talaga. Yes. Dati na yung problema natin, akala mo lang wala. And testing reveals na ano daw ba yung mga natutunan na natin sa buhay. Tama? Kaya po pala pag nandito tayo, mahalaga na kinukuha mo yung word ni Lord. Dina-download ni Lord sa puso natin, sa mind natin, sapagkat testing will come. Tama? Sa mga estudyante ulit. Tama? May araw na yung teacher mo, ang sarap ka-close. Tama? Sino dito pa nagtuturo yung teacher mo? Nakaupo ka pa nga sa upuan mo sa desk. Tapos nakikinig ka pa, no? Yung ang dami pang tanong kay ma'am. Tapos yung exam na, hindi mo siya makausap na maayos. Yung bang napaka-stricto niya. Pag tumingin kayo sa akin, kukuhain ko na yung test paper nyo. Pagka tumingin kayo sa katabi nyo, 0 na kayo sa exam. Bakit? Oras ng testing. Nay po, ang Diyos natin parang ganyan. Napakalambing ni Lord, ramdam na ramdam mo si Lord. Pero in times of testing, akala mo wala siya. Akala mo, napaka-stricto ni Lord, bawal lapitan na. Hindi po. Sapagkat ayun ang oras na para i-execute yung mga natututunan natin. Yes. So yung mga natututunan natin na to, dapat i-apply sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, dapat i-apply. Dapat i-apply sa Sapagkat every time na na-apply natin yan, napapractice natin yan, maturity comes. Tama? Mas lalo kang tumatatag pag nakaka-breakthrough ka sa isang testing. Sapagkat ang testing ni Lord ay iba sa testing ng mundong ito. Kaya i-reveal talaga ni Lord yung ating true identity. Yes. At yung mga testing in life, pag pumalya ka, hindi ibig sabihin nun na hindi ka mahal ni Lord. Na hindi ka matatag kay Lord. Ibig sabihin, yun pa yung mga bagay na dapat palakasin ka pa ni Lord. Yes. Ang gusto ni Lord, palakasin kung saan ka mahina. Yes. Amen? At sa mga malalakas naman na area ng ating buhay, dapat po palakasin mo ito. I-maintain mo at palakasin mo. Sapagkat ang plano ni Lord, the will of God is good.
Sabihin natin na sabay-sabay, good. Pangalawa, pleasing. Yan po ang plano ni Lord. At pangatlo, perfect. Ang plano ni Lord, marami siyang bagay na magaganda na gustong iparana sa atin. May mga bagay na gustong gawin sa atin si Lord na kung saan ang mga tao mapiplease natin. Yung, pansinin nyo to, the more na ikaw nagpapatuloy kay Lord, yung value mo tumataas. Tama? At may isa pa pong good news, the more you take responsibilities sa mga gawain na para kay Lord, the more na yung anointing ni Lord lalong nasa iyo. Amen. Lalong ibinubuo sa iyo ni Lord. Ako po napansin ko po yan. The more na nandito po tayo sa pagpapastor, the more na maraming responsibility, ako nangingiti niya ako, sabay-sabay nangyayari sa pamilya, sa trabaho, lalo kahapon. Tapos may kino-consolidate pa ako sa cellphone. Tapos may mga ginagawa po tayo rito. Sabay-sabay. Pero sabi ni Lord, the more na ikaw ay maraming responsibility, gamitin natin word na yon, the more na yung anointing ni Lord nagpo-flow sa'yo. Amen. Bakit? Binaback-upan ka ni Lord ng wisdom niya. Yes. Binaback-upan ka ni Lord ng kanyang anointing. Yes. Yung bang pag nagsalita ka, lahat umaagree. Amen. Tama? Pag nagsalita or may gustong kumausap sa'yo, merong respeto. Yes. Hindi mo alam, the more na lumalapit ka kay Lord, tinataas ni Lord yung value mo. Amen. Sapagkat ang mundong to, ide-devalue tayo. Pero si Lord, ang gusto ni Lord, itaas yung ating value. Amen. Kaya po, the more na ikaw ay na kay Lord, lalong itataas sa iyo ni Lord ang kanyang presence. Yung presence ni Lord, yung bang yung tao, hindi niya rin maintindihan kung anong meron sa'yo. Naranasan niyo po yan? Yung bang nagtataka siya, ano kayang meron dito sa taong to? Parang iba yung pakiramdam ko sa kanya. Tawag dyan, yun po yung presence niya. Kaya po itong plano ni Lord, tandaan po natin itong tatlong to, ang plano ni Lord ay good. Yung will ni Lord ay good, pleasing, and perfect. Pwede po bang tumayo tayo lahat? Samahan niyo po akong tumayo. At sa ating pong pagtatapos, nais po ni Lord iparating sa atin na ang 2026 ay isang bagong taon. At kailangan ng mga bagong tao na merong bagong kaisipan. Amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo for the last time, Happy New You. Happy New Year! And let us bow our head to the Lord. Lord God in heaven, salamat po sa umagang to. Yes, Lord. Napakadakila mo, Ama. Amen. Lord, salamat po sa amin pong na-receive na word from Yes, you. Lord. Thank you Lord, that po. we need to change our mind. Lord, our mind setting is very important. Yes, And it's Lord. very crucial, Panginoon. Sapagkat kung ano lamang ang aming kaisipan, yun lamang po ang magdidictate ng aming paparating na taon na to, Panginoon. Amen. Lord, ayaw namin lumain, Lord, yung 2026. Yes, Lord. Ayaw namin lumain. Lord, ayaw namin gawing 2025 ang 2026. Lord, wag po sanang maging continuation ng 2025 ang paparating na taon na to, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat gusto po namin bilang yung mga anak, gusto nyo po at gusto rin namin ng mga bagong muli sa buhay namin. Amen. Bagong kaisipan, Lord. Lord, bagong pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Yes, Lord. Lord, Thank tignan you. namin higit sa kung paano namin tinignan from the past months and past years, Panginoon. Yes, Lord. Lord, mas tignan namin to ng may pananampalataya. Amen. Mas tignan namin itong darating na taon ng punong-puno ng pagpapasalamat. Yes, Panginoon. Lord. Thank you po. Lord, sapagkat every time, Lord, na nagpapasalamat kami, Lord, hindi lang sa magagandang bagay, even sa mga situations, Lord, na akala namin pangit, Panginoon. Yes, Lord. Pero yung pala, tinitignan mo lang ang puso namin. Amen. Sinecheck mo lang pala, Lord, kung kami ba'y mapagpasalamat sa mga bagay kahit, Lord, hindi pagpapalang dumarating. Yes, Lord. Thank you. At even it is a, Lord, negative things, Lord, magiging positive ito kung maganda ang aming pananaw sa mga bagay. Amen. Especially, Lord, sa aming pong relasyon sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, itong 2025, nagkaroon po kami ng ups and downs. Hindi po solid yung aming faith sa iyo, yung pagsunod sa iyo, Lord. May mga pagkakataon na kami nadadapa.
Pero Lord, salamat po, itinatayo mo kami, Panginoon. Amen. Patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Amen. At Lord, yun lamang po ang aming ultimate desire, Lord. We want to give you praise and honor. Yes, Yun Lord. lamang po yung gustong-gusto namin gawin. Wala po kami ibang agenda sa lugar na to, kundi Lord, mataas ang pangalang Jesus. Amen. Kaya po, sa pagtatapos po ng 2025, amin pong sinusurrender sa iyo ang lahat, Lord, ng mga nangyari ngayong taon na ito. Yes, Lord. Lord, kung sumama ang aming loob, we surrender it to you, Panginoon. Amen. Lord, kung nakapag-decide kami na nasaktan ka po, Panginoon, patawarin niyo po kami. Yes, Lord. At Lord, sa mga bagay na nagbigay ng glory sa iyo, Lord, sinusurrender din namin sa iyong paanan right now, Panginoon. Amen. Lord, lahat ng mga victories na nangyari ngayong taon na to, Lord, amin pong, Lord, inihahandog sa iyong paanan. Yes, Lord. Tanggapin niyo po itong 2025 journey ng Christ in you, Lord, as our burnt offering, Panginoon. Amen. Lord, maging mabang samyo ito sa iyo. Lord, anumang bagay na nangyari sa taon na to, Lord, tinataas namin sa iyo. Amen. Lord, yung mga iyak, Panginoon, ng iyong mga anak, iyak ng pagsisisi, iyak ng pagpapasalamat, iyak ng regrets, Panginoon. Lord, binibigay din namin sa iyo sa umagang to. Yes, At Lord. ang lahat sa buhay namin, we surrender right now, Panginoon. Amen. Sapagkat, Lord, the moment we empty our hearts, our mind, the moment we empty our souls and our lives, Lord, ito po yung baunin namin sa 2026. Yes, Nang sa ganon, Lord. marami pong lalagyan, maraming sisidlan na iyo pong paglalagyan, Panginoon. Amen. Para po hindi kami puno, Lord, sa sarili namin. Yes, Kundi, Lord, Lord. ikaw mismo ang maglalagay ng bago sa amin this Amen. 2026. Kaya po excited po kami sa mga bagay na to. Yes, Lord. Sinusurrender na po namin sa mga oras Yes, to. Lord. In the spiritual realm, Panginoon, sinasaoli na namin sa iyo. Amen. Lahat ng pinahiram mo this 2025. Yes, Lord. At Lord, Thank ano man you, pong Lord. bagay na ipapahiram mo this 2026, bagong mga taong makakasama, bagong lugar na mapupuntahan, mga bagong new things na ipagkakatiwala mo, Panginoon, papahalagahan po namin, Panginoon. Amen. Lord, i-let go na namin yung mga fame, Panginoon, this 2025. Yes, Sapagkat, Lord, sa sarili namin, hindi po namin kayang baguhin na aming sarili. Yes, Hindi po namin Lord. kayang baguhin yung mga taong nakasakit sa amin. Gustuin man namin silang mabago, pero ikaw yung may power para mabago ang kanilang puso. Amen. The only thing that we can do, Lord, is to change our hearts, Yes, Lord. our mind, Panginoon, towards you, O God. At the Amen. more na kami nagpapakasigasig sa iyo, Lord, kayo na pong nag-aayos ng aming mga mahal sa buhay, ang mga Yes. relasyon po namin sa mga taong nakakasalamuhan namin. Amen. At sa mga prayer namin na hindi na-fulfill ngayong taon na to, Lord, umaasa kami that this 2026 mangyayari po yan. Amen. Lord, mangyayari to in your perfect timing, Yes, Panginoon. Lord. Sapagkat yung timing mo ay the best, Panginoon. Amen. Sapagkat yung timing mo, Lord, ay napakaganda, Panginoon. Yes, Lord. Hindi po ito hilaw, kundi hinog, Panginoon. Yes, Lord God. Ito po yung Thank gusto you. namin mangyari, Panginoon. Kaya po, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Amen. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang simbahang ito, ano man pong tatahakin ng simbahang ito, ikaw po ang naglilid sa amin. Ikaw po ang nag-guide, Panginoon. Yes, And Lord. as you lead this church, Panginoon, ikaw pong bahala sa mga pangangailangan ng iyong simbahan. Amen. Ng iyong pong mga anak. The church is people, Panginoon. Kami po Yes, yun. Lord. Alam niyo po yung pangangailangan namin, Panginoon. Yes, Alam niyo Lord po God. pangangailangan ng sanctuary na ito. Wala po kaming, Lord, pera, Lord, pero ikaw marami ka nun, Panginoon. Amen. Wala po kaming peace of mind, pero ikaw marami ka nun, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, Lord, hinihingi namin sa iyo lahat. Amen. Lord, we cry out to you for provision, Lord. Lord, the expansion of your sanctuary, Panginoon, sapagkat the moment, Lord, na ginagawa namin to, the moment we expect more from you. Amen. Excited po kami na magkikater pa po ang simbahang ito ng marami pang souls this Yes, 2026. Lord. Lord, mga darating na encounter, darating, Lord, na mga gawain sa simbahang ito,
Lord, magiging full house, Panginoon. Amen. Saturate mo, Panginoon. Lord, pupunuin mo ang lugar na to ng mga mananampalataya. Yes, Lord. Sapagkat, Lord, ang simbahan mo ay buhay. Amen. Kaya po, salamat po na marami sa 2025. Yes, Lord. Thank Lord, we you. are so much blessed, Panginoon. Yes, Lord. Thank And Lord, you. bigyan niyo po kami ng new us this 2026. Yes, Lord. The new you mindset, Panginoon. Na simula this 2026, hindi pa man pumapasok, binabago mo na kami at bago na po kami, Panginoon. Amen. Kaya po salamat po, Ama. Yes, Sa Lord. umagang to, gusto ko po namin papurihan, gusto ko po namin dakilain. Lord, minsan pa po, nais ka namin pasalamatan. Salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're giving back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer in the mighty name of Jesus, and everyone will say, Amen and Amen. The best clap po sa ating Panginoon. At makakaupo po tayo muli sa presensya po ng ating Panginoon Jesus. Sabi mo sa tabi mo, you are blessed. Ayan. Sa mga nakakarinig po ng salita ni Lord, tayo po daw ay blessed. Sapagkat hindi lahat ay nakaka-receive ng word. Meron pong nakakarinig pero hindi nakakaunawa. Kaya po, we are so much blessed.